Aboy Paraiso. Attorney Aboy, good morning. Good morning, Sir Aljo. Salamat po sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo, bilang newly appointed head ng ICI ito, Attorney Aboy, USEC, Independent Commission for Infrastructure's Technical Working Group on Asset Apo. Recovery. Nasaan na ho tayo, sir? Kinakailangan atin agad na ma-recover itong mga nakaw na pera nitong mga di umano'y tiwaling opisyal ng pamalaan at saka may mga ano pa ito, may mga kahoots pa ng mga kontratista. Yusek? Tama po, Sir Aljo. No? Pero ang pinaka-importante siguro naming trabaho, unang-una, hindi lang yung assets recovery, pero yung assets preservation. Naiintindihan natin na we certainly need to observe due process pagdating dun sa mga suspected individuals na to involved in this flood control scandal. Pero nag-expand na rin ho yung trabaho namin dito sa technical working group in sakop na ho namin at ginagawa na rin namin para sa ICI yung case build-up para naman pag nagpayayin na tayo ng kaso dito sa mga individual or corporations na to, more or less these cases would stick at makakuha talaga tayo ng conviction. Aha. Ano ba itong USDT? Nandun na daw dinadala na itong large sums ng perang ninakaw umano sa USDT. So ito yung form of virtual currency, mga cryptocurrency po. Peculiarity nito, yung USDT reflects the same value ng US dollars. Mas madali ito matransfer at ma-move around at may aspeto tanto ng pagiging traceable kasi may mga tiyatawag na cold wallet transfer. So ibig sabihin, hindi yung magre-reflect sa kahit ano system yan. Basta magkita yung mga individual, may transfer from one system to another, hindi mo alam paano na ilalabas ng bansa kasi pwede mo siyang physically dalhin. Yung bilyong pera nandun lang sa isang maliit na device. Tapos malalaman mo na, makikita mo na may ita-transfer na virtually again sa ibang bansa na kung saan sinususpensya namin mag-exchange to sa mga bansa. May mga parang mga financial havens or mga bansa na ginagamit usually to evade or to launder money. Oho. So parang na-convert na ito into cryptocurrency? Yan yung namomonitor natin. In Nako. fact, nakapag-recover tayo ng USDTs sa pamamagitan ng efforts ng ating Anti-Money Laundering Council. Pero yung pag-convert na yun at paghamon at pag-freeze ng mga USDT accounts na yun, ay base lamang doon sa pakipagtulungan natin at koordinasyon doon sa exchange. Wala tayong any form of regulation or laws para siguraduhin at mapuwersa itong mga exchanges na to na sumunod sa ating mga request at saka mga orders to freeze those assets. Oo. Mahahabol pa ba natin ito, Yusek, agad-agad? Mababawi natin ang mga perang dinakaw ng mga taong ito? Kami naman determinado kami na mabawi natin bawat sentimo, Sir Aljo. No? Pero we also accept the challenges tsaka yung mga hindrances na hinaharap po natin. So kung kami tatanungin nyo, dapat 100%, in fact more, kasi tinitingnan din natin pag nagkaroon ng mga judgment itong ating mga korte, may kasama lang hindi lang yung restitution tsaka recovery, pero meron din mga penalties. So kailangan natin ma-preserve yung mga assets ng mga to. So kung tinatanong mo ako, Sir Aljo, kung marirecover natin lahat, ang sagot ko lang dyan, lahat ng magagawa namin, gagawin namin para ma-recover lahat ng mga dinakaw sa ating bayan. Kasi ang challenges dito, attorney, bilang abogado din, di ba, itong mga jurisdictional and territorial restrictions. Tama ho, lalo na pag yung mga assets na to nasa ibang bansa na. So talaga tinitingnan natin yung mga ating iba't ibang mga MLATs o yung mga mutual legal assistance treaties sa iba't ibang mga partner governments natin. At tinitingnan natin kung saan tayo walang mga MLAT at pinisimulan na natin yung proseso ng pakikipag-coordinate sa kanila for other forms of assistance para ma-recover itong mga assets na to. Oho. Ito mga Binance na ito, USDT na ito, ban ito sa Pilipinas? Tama ba, Yusek? So yung Binance, hindi naman siya, tama ho kayo, hindi ho siya pwede dito dahil hindi ho sila registered under our BSP. Pero ang problema mo dito, Sir Aljo, these are virtual currencies. So pwedeng nag-ooperate siya sa ibang bansa at pinapayagan sa ibang bansa na yun at nagagamit natin dito sa Pilipinas. Okay. So ngayon,
closely working ang inyong tanggapan sa AMLAC, Bangko Sentral ng Pilipinas and foreign partners para i-track kaagad ang transfers na ito. Natitrace ba yan kaagad, Attorney? Okay. Opo. Attorney Yusek? Opo, go ahead po. Hello. Naputulo kayo. Go ahead po. Natitrace ho ba sorry. ito? Opo, go ahead. So, napi-freeze ho to na basta meron tayong cooperation sa kanila. Again, ang worry namin, pag hindi cooperative itong mga exchanges na to, doon tayo nahihirapan, doon tayo nagkakaproblema dahil wala tayong way para yung mga tinatawag natin coercive measures, yung mapilit sila na sumunod sa mga orders natin dito sa mga request natin. Meron naman tayong mga mutual legal assistance treaties, tama ho ba? International Anti-Corruption Conventions, miyembro naman siguro Pilipinas dito. Gagawin ng lahat. Meron naman tayo niya, yung iba't ibang mga conventions na yan, yung mga ASEAN convention natin, kasi kagagaling ko lang din ng ASEAN. So pinag-usapan din itong mga MLATs natin. Ang tinitingnan natin, yung mga ibang mga known tax havens at saka known financial havens. Ng mga, halimbawa, yung mga Cayman Islands, kung saan sobrang higpit ng mga bank secrecy nila na sobrang higpit ng mga laws nila pagdating doon sa pag-abot natin doon sa mga assets or mga bank accounts na doon sa mga bansa nila. Oo. Ang napaka-importante dito, ang mensahe kasi maliwanag, malinaw. No? Ang panawagan ng taong bayan, ibalik ang nakaw ng pera kung saan man ito dinala nito mga tiwaling opisyal. Tama ho. At yan talagang trabaho natin, yan ang gagawin natin. Again, kami, sa technical working group, all the agencies involved, una-una, it's a whole of government approach. Iba't ibang mga ahensya man kami, isa lang yung effort namin at isa lang ang layunin natin para ma-recover yung mga assets na yan. And second, we're exploring yung mga individual mandates natin, exploring our individual powers para outside the legal system, nakakapag-recover pa rin tayo ng mga properties na to. At saka siguro, mas importante talaga yun, ma-freeze natin yung mga assets na to. May time frame ba dito tayo, Attorney? Medyo matagal, mahaba-habang usapin ika nga ito. Mahaba-haba ang usapin, not only because of yung mga challenges, but because of yung sheer volume. Sa dami ng mga tinitingnan natin, documentation, bank accounts, daming projects, ang daming people involved. So, medyo madugo yung trabaho natin, pero hindi siya nagsisilbing malakid sa atin na ma-recover to lahat ng mga assets na to. Okay. Maraming salamat po, Yusek Attorney Renato Aboy Paraiso, CICC Deputy Executive Director at ICI Technical Working Group Chairman. Good morning po. Good morning po. Salamat po. Good morning!